Blessed Sunday kanato mga igsuon. Blessed Sunday. No? Salamat kaayo sa tong buhi nga Dios sa pagtapok nato karon diri ani nga balay alampuanan. Nitagaan ta niya og kusog nakabangon ta karon. Amen. We are all in one piece. We are having strength to rise. And gihatag ni sa Ginoo aron mahimaya nato siya. No, that is the only purpose, to please our God, the Creator of us all. No, we are made for Him, by Him, through Him, and for Him. So, kumusta man ang nilabay nato nga semana? No, ato gini permi hinuklogan gyud every week. Kung every month ra ta magkuan murag daghan na kayong ganap ng nilabay lang nga semana kayo makatimaan pa ta ba sa ato ang mga kaagi, no? Kumusta man ta atong kasing-kasing ang ato ang devotion diha sa Ginoo. This week lang sa 1 Corinthians ko nagabasa pero kani siya kay kanang this week lang ni siya ni gawas nga realization lang pod sa ko ang kanang bitang phrase nga ay kanang word nga delayed gratification na gamit man na sa secular na delayed gratification kanang sa lain-lain mga butang kabalo ang mga unbelievers even us and naka-realize ko nga karakter mo din sa usa ka Kristohanon delayed gratification gito yun na no nga naataana nga naadapat ang usa ka Kristohanon ana nga kinaiya kay wala man diri ang atong gipaabot, di ba? Kabalo taon sa atong gipaabot. Our hope is in Christ, to be with Christ forever, no? For eternity there in His kingdom. Og samtang naapata diri sa kalibutan, we ought to suffer. Mao jud ang term nga gihatag sa Ginoo. Even He Himself suffered when He came into this world just for us to receive salvation. No? Nagdako siya sa kalibutan as parihas nato. Niagi gyud siya sa pagkabata, pagkaulitaw, hangtod na adult siya. Wala siya nag-rush ba sa will sa Ginoo. Gipaabot gid niya ang panahon kano sa siya nga magsugod na sa iyahang pagminister sa mga katawhan. Bisag kabalo na siya sa tanan. No, nagdako siya nga kabalo na siya sa iyahang purpose ano niani siya sa kalibutan. But iyan ang giagian every single day hangtod sa adlaw siyang kamatayon para lang nato mga igsoon. Para lang tamaluwa sa itong mga kasalanan. Grabe na kadako nga gugma sa Ginoo. Imagino na to noon sa nakapait nga kabalo ka sa adlaw kano sa ka mamatay. Unsang klase mo kamatayon. Nagkaduol na ang adlaw mas nagka-terror ang iyang gibati. Mo na masabtan nato nganong grabe kayo siya magampo sa amahan. Grabe kay siya nagahilak. Grabe kaayo iyahang yangungo gyud sa Ginoo bisan og siya mismo walay sala siya Ginoo. Pero sakit kayo ang iyang giagian mo nang siya mismo anaa siya ana nga kagulanan kay dili lalim ang iyang giagian pero iya ka nang gidawat tanan para lang nato. Ug siya mismo niingon kay siya iya nang giagian ang kana nga mga pagsulay, the suffering in this flesh, in this world, then we ought to live like Him. Delayed gratification is who we should be. And ang nakanindot kay ang atong paglaom, eternal. Nindot kaayo ang atong ipaabot. The suffering of this present time can never be compared to the glory thereafter. Amen? So, kada adlaw, no? Gidungagan ang atong kinabuhi. Ato gyud ang pangayoon sa Ginoo, Lord, tagay ko og pagpugong sa akong kagalingon karon.
Tagay ko og kadasig nga mosunod, mubasa sa imong pulong, mo-obey sa imong mga sugo. Nga ikaw mahimo nga priority sa akong kinabuhi. Ug dili na akong kaugalingon kay imo na kining gipakamatyan. Itagaan namin imong kagawasan sa sala ug dili na ta angayan nga magapos balik niini. That's what we are going to pray yun. I know, naghan pa kayo tag-angayan nga sampit sa Ginoo. Pero sa karon, sa ato ang nga awiton. As the deer that pants upon the water, so shall we long unto our God. Let us go back to our first love. Let's remember every single day how great, how vast, how long, how deep is the Father's love for us. Ug mao kana nga mabalik nato ang paghigugma di kaniya sa atong mga kaigsuonan. Kay siya ang nauna og higugma nato. Let us sing as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are the king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Oh, I long to worship you.
Yes, Lord God. We ought to long, Lord God, more of you, Lord, each day sa among kinabuhi. Nagaduol kami, O Diyos, sa imong trono sa grasya. Nagasampit sa imong ngalan, sa imong bililhon, halangdon nga ngalan, Ginoong Jesucristo. Salamat kayo, O Diyos, sa nga adlaw sa kapahulayan, adlaw nga kami makaawit kanimo, makasimba kanimo, makahinumdom sa imuhang kamaayo, sa imuhang sovereignty, Lord God, your greatness, your mighty power, O Lord, who you are, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, the giver of life, our eternal God. O Lord Jesus, salamat kaayo, O Diyos, nga kami manggitugot, Lord, na nagkatapo kami karon. Daig kanimo, o makaduol kanimo with our hearts, O Lord God. Kagayod na kita sa kinasaluran sa mga kasing-kasing. Mga higit kami o kapasailuan, Lord. Sa iluag kami, O Diyos. Sa tanan na mga nabuhat, sa unahuna, pulong, binuhatan. Wala gayud, Lord, nakapahimaya nimo, Ginoo. Kung aduna pa'y mga kagahi, Lord, sa mga kasing-kasing. If there is still unbelief, Lord God, in our hearts, Lord Jesus, expose it, Lord. Sa imong kahayag, Lord, tabangi kami, Ginoo. Hinlua kami, Lord Jesus, sa imong mga pulong. Hinlua kami, O Diyos, sa imong balaan nga gahom. Hinlua kami sa imong bililhon nga dugo. Tabangi mi, Lord God, nga dili kami magpabilin nga stagnant, Lord. Dili kami magpabilin kung kinsa lang kami karon. You made us, Lord, for a great purpose, and that is to please you, Lord. You made us, Lord Jesus. You saved us from sin in order for us, Lord God, to worship you, Lord. In order for us to live a life holy, pleasing unto you, Lord God. Tabangi gyud kami, Ginoo, to seek, O Lord God, to seek those things that will make us, Lord God, nga mo-excel, Lord God, nga mahimo kami nga mapuslanon, O Diyos, sa imong gingharian. Nga dili kami nga mahimong unfruitful, tabangi mi, Lord Jesus, nga kami motubo gayud, Lord. Kung magatangtang, Lord God, sa mga butang, sa mga sala na nga nagbabag, Lord, sa muang pagtubo, O Diyos. Diyahay gayud kami sa imong balaang Espiritu, Ginoo. Ayaw itugot, Lord, nga kami malayo kanimo, Lord. Bisan pa karon, O Diyos, hinlua mo mga hunahuna o kasing-kasing. May you sanctify this place, Lord, our hearts, our minds, as we are going to fill our hearts with your word, with your truth, with your wisdom, karon, Lord. Iga mo mga kasing-kasing, Lord, convict our hearts, Lord Jesus. Dili ra namo ipalabay, Lord, ang imong mga pulong sa imong pikasdunggan, Lord God. Dili ra kutob diri ang imong mga pulong kundi among mabitbit, Lord. Bisag asa kami muadto, bisan sa among mga panimalay, bisag kami mag-inusara, O Dios, kanunay nga nagahayag ang imong pulong, kanunay nga buhi ang imong mga pulong kanamo. Dili namo ni mabuhat sa mga kaugalingong kusog, Lord. Imposible gyud, Lord Jesus. Pero salamat kaayo kay anaa imong grasya nga nagasustain kanamo, O Lord, sa kada adlaw hangtod sa imong pagbalik. We entrust to you, Lord, this time, this place, our hearts. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.
Okay, so mayong buntag kaniyong tanan. Good morning. Oops, lasa. Okay. So sa ako ang pag-meet ninyong tanan ani nga buntag with brethren ay ni abot sa ako nga verse gani nga diri sa Philippians. Nagisulti diri nga ana si Paul sa Philippians. Now ye Philippians know also Philippians 4 that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Okay, kana ganing pag sulod diri sa simbahan, and then you can see warm welcomes, and then ang kuan gid ba nga kaniyo pamilya, or sometimes mo kanang mo try og play diri sa akong mind, and then I remembered this nga ang desire sa pastor is not nga glory sa iyang kaugalingon kay daghan na siya mga membro, kay nindot na ang iyang estado, pero ang iyang desire sama sa servant nga niingon siya kang Kristo, I am an unprofitable servant. Lord, I've done what you want me to do. Nga, makita niya ang bunga sa mga kaigsuunan. So, kana lang nga kanang nindot kasi na magnahinuklugan na nako pud ba? How, or even I know, kita tatatag sa tagsa, we desire that we bear fruit. Makita nato itong mga igsuon nga ni bear fruit. And we praise the Lord. We praise the Lord. Dalaygo natong Ginoo nga nakita nato itong mga igsuon nga namunga sa kani ultimately ang charity gyud nga naa kang Kristo Jesus. So lang nag-share sa ako kadyot sa things nga marag ako nga nakoan, marag nahinuklugan lang. Pero before ko mag-start, magpasalamat ko sa Ginoo, presensya sa matag usa. Even sa atong visitor karon pod si Riza, Riza do ba? Riza okay, Riza si Riza. Okay. So yes, kita na po ko balik ni El. So, good morning. Ay, Ellie, Ellen na lang.
Ellen. Okay. Sige. Good morning. So, okay. So, karon, as we going to start, hinuklog ko diri sa Book of Acts. Diri ko nagasubay. So, I ask everyone to please rise. Let's read the Book of Acts, chapter 15. So, akong basahon from verses 1 hangtod sa 22. So, subayan lang yung mga igsoon. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Verse 3. And being brought on their way by the church, they passed through Phoenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. And the apostles and elders came together for to consider of this matter. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. Then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them. And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me. Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. And to this agree the words of the prophets, as it is written, After this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down. And I will build again the ruins thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. Known unto God are all his works from the beginning of the world. Wherefore my sentence is, that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornication and from things strangled and from blood. For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day. Then pleased it the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren. Let's pray. Salamat kayo, O Diyos. Salamat kayo, O Lord Jesus Christ, for your mercy. Salamat kayo, O Diyos, nga ikaw ang Ginoo nga nakakita sa among matagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O Lord God, you have chosen a nation nga imuhang gitagaan sa imuhang mga pulong. But then, O Lord, they've been stiff-necked, O Lord Jesus Christ. And there, O Lord God, imuhang gipakuyanap ang imuhang maayong balita now even to the Gentiles. Kami nga mga dili Hudeo, O Dios. O nga hinaot, O Lord Jesus Christ, kami nga imuhang gikaluyan
pesos. Pero kanang 2 mites in their time, mo'y pinaka-least nga currency nga naa nila, nihatag siya 2 mites, o gi-commend siya ni Jesus, mas daghan panig na hatag kaysa sa uban nga nagatagingting ang ilang mga sinsiyo, hatag sa templo. Okay? God is more particular na with the spiritual side. Dili na gyud sa physical. He knows that the temple one day will be destroyed. Katong physical nga temple. Ang importante, ang templo sa ato ang mga kinabuhi. So, karon, since that I've given you that message nga kinahanglan magbantay kita kay hapit na ang adlaw nga ang Ginoo mobalik, unsa man nga pamaagi aron nga kita makalahutay nga makabantay sa sag-usa. Fellowship. Fellowship gyud. Kinahanglan gyud ang fellowship in order nga kita makalahutay. So, gisulti sa Hebrews 10:25, kani kay lately rabay apod ni nako bantayan pod nga not that really lately gyud. Kaning last statement gani sa Hebrews 10:25 na not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So dili nato iga sa likway ang pagtigom sa usag-usa, kay naay uban gahuna-huna okay lang nga wala ay mga tigom-tigom. Pero magniligunay sa usag-usa kay kahibalo na mo hapit na ang adlaw nga mobalik ang Ginoo. Hapit na gid ang adlaw. Unsa day ang mabuhat anang fellowship? Unsa day ang mabuhat sa fellowship? Gingon sa Hebrews 3:13, gingon diri, Hebrews 3:13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Hebrews 3:13, ako nga hubaron, kita sa sag-usa mag-awhaganay, magniligunay, while naapay karong adlaw. While naapay karong adlaw. Kay bawbay ata nga giingon ni Jesus in the last days when He is now about to come, ang adlaw wa nay ibuga nga kahayag. Ang bulan wa na sagpoy kahayag nga ihatag. Ang mga bituon itambog dinhi sa yuta. Grabe kay nga mga symbology ba nga wherein wala na ang stars, wala na ang sun, wala na ang moon. So dira niingon diri sa Hebrews 3:13 while naapay karong adlaw. Samtang naa pa ang karon nga adlaw. Kay basin unya, mo nang ingon sa lest, kay basin unya, kita kay matig-a atong mga kasing-kasing kay nailad na ta sa sala. Nga na, kay mailad man ta sa sala, gikan kay watay mga kaigsuonan nga mo inaghatag nato sa mga tambag, walay mga igsuon nga mo inaghatag nato sa kanang exhortation. So, dili lang na siya nga ang atong fellowship kay attendance lang sa simbahan, or at least sud kag simbahan kay para na lang kay ka chika-chika ingana. Usually kay I don't know if naamoy ingana nga setting nga naandan before sa ato ang mga kinabuhi, pero mao na pinaka-importante gyud that when we go to church, unsa man ang imuhang nga nadawat karon from the word of God, from your brethren, unsa man basin unya nga pag anin nimo sud sa simbahan, ang tanang nagyapon na si mong una-huna is butang sa kalibutan. Ingana, unsay nakapabusog nimo karon? Unsay nakapabusog nimo karon diri sa pulong sa Ginoo ug sa mga kaigsuonan. So, karon mo ni atong ginabuhat, matag fellowship, niligunay, magkumpisalay, tinambagay, magtininguhaay sa kaayuhan sa usa. Dili kay magpatas-anay. So, mo na siya ang ato ang mo na ang atmosphere sa fellowship. So, tininguhaay. Basta manig mga Bisaya, di ba? Okay. So, Ephesians 4:3, naigisulti sa Ephesians 4:3 na endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, na ang essence nga, unity. Mausa ta nga bahin. Mausa gid ta sa kaniging tinuod gid nga fellowship. Pero anyway, speaking of unity in the fellowship, tigom, simbahan, ingnan ko kamo sa una nga century, first century church, naa sila struggle when it comes to unity. Especially kung maghinisgutay na gani og Jew and Gentile. Ana, two cultures nag-clash. Nag-clash ang duha ka kultura. Kay ang Jews, naa sila kultura nga gilay down ni Moses. Mo ni pangbuhaton ninyo. Unya, karon na ay mga Gentiles nga mutuo na pud sa Ginoo, pero napud sila lang kaugalingong kultura nga naandan. Ingana, inigsugat sa duha, naagay tendency mag-away gyud.
So, magkuha na po ng mga apostolis, magunaw na po sila. Ay nga itong buhaton. So, dagan sila mga pamaagi nga pangbuhaton and dili sila mo resort sa kung unsay gisulti sa Mosaic Law or sa Balao ni Moises. Ang ilaha is isik nila kung unsay ika-unite sa duha ka cultures. At according sa wisdom pod sa Ginoo. Nga na. So, naay one example sad pod sa Book of Acts nga naay mga panagbingkil aning mga Gresyanhon o mga Hebruhanon. Acts 6:1. So sa Book of Acts, chapter 6, verse 1, ingon dire, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, so ko, oh, praise God, nanaghan na ang mga disipulo. Pero pagdaghan, dili excuse nga kay nanaghan, walay problema. Oy, na may problema pag panaghan na sa mga disipulo. There arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Unsa may possibility nga nung na-neglect man ng mga Grecians? Most possibly, matod pa sa gisulti ni Paul nga naagyoy status ang mga Jews sa ilang kaugalingon over the Gentiles. Jews good kay because the Jews mauning gitagaan sa oracles of God. Mo ingon ni Paul chiefly naagid ang advantage sa mga Jews. Kay sila man gid ang unang gipakitaan sa Ginoo. So na bata pa kong gamay magunahuna gid ko ba nga kaninduta sa mga Israel taga Israelite no kay Israel kay nadunggan ginilang Ginoo, nakit-an nila ang Ginoo, kakita pag islang Jesus Christ. Pero kung imuhang tunaan ng Biblia, ang mga Jews, ang Israel, stiff-necked kayo sila, nga bisan gipakit-an na sila sa Ginoo, gahi gyapon kayo sila og mga ulog, gahi gyapon kay mga kasing-kasing. So dili siya mo basihan. Pero na-amaze gi ko ana nga in which ako makaingon ko ninduta no kung nakit-an ako na kanang ingon daw nila ga tornado nga kalayo sa gabi ug naay cloud nga muana nimo sa buntag kanang sa disyerto kay para protected jud ka ninduta ana no unsa kay feeling nga nakit-an nimo katong ang Ginoo naghatag og 10 plagues naay mga langaw daghan kaayo nya na sunod naay hail nga ice unta pagkakalayo ana makita na nimo nga wonder ba even until now nakaukit pa na sa usa sa mga pyramids dito sa Egypt pero ilan ang i-bury ang kana nga history kay makaulaw man na sa history sa usa ka strong nga nation before which is Egypt. But anyway, dili siya may puruhan kay stiff-neck gihapon, gahi gyapon kay ilang mga ulo, ilang mga kasing-kasing bisan nga makita nila ang Ginoo. But anyway, going back ani nga issue, ang mga Jews o ang mga Gentiles magsigigid sila og kanang naagay mga panaglantugi gikan kay mga differences sa culture. So, concerning sa kanina pod concerning ni siya sa mga magtotoo nga mga Hudeo o mga magtotoo nga mga Hintil. Okay. Mayong buntag sa mga kabataan. Sige, ako alam mo I don't know if napabatay chairs pa. Okay. Sige. Okay. So, just want you to see kanang murag a bit of a picture sa pagsugod sa Christianity. So, nakagihangyo din nga mapakita nga picture, may image. So, mao ni siya ang nag-share ko sa inyo diri na present struggle nga di magkasinabtanay ang mga Jews ug Gentiles, pero praise the Lord kay daghan kaayo nga mga Gentiles ang nituo sa Ginoo. Naapoy mga Jews nga mopasalamat sila sa Ginoo nga praise the Lord naay mga Gentiles nga ningtuo na. Naapoy mga Jews mosulti pud sila kinsa man ning mga Gentiles man oy kanang samok-samok man tingali ni inga na. So naay garbo sa kaugalingon. So lahi-lahi gid og mga point of view ba. Ug ang ganaan sa mga apostoles usa ta. Inomdom mo katong time nga si Peter naay trans or naay vision nga naay usa ka tilon nga naay mga kasiklasing mananap nga naa sa sulod. Dili ganahan si Peter mukaon kay unclean, hugaw ni nga mga mananap. Aw giingon sa Ginoo, kung unsa to kong gilimpyuhan, ayo na nag-declare nga unclean. Gilimpyuhan na gud. Katulog gibuhat sa Ginoo sa iyaha. Gikan ana nasabtan na ni Peter, mao na si Cornelius ug iyang household na baptize sila by the Holy Spirit. Pero daghan po mga Jews, pagkita ni Peter og sa mga Jews, ana din sila, Pedro, nganong ninduol man ka ato mga Hintil? Di ba sa ato man una dapat ang kuan ang panalangin sa ato ay ngagid sila'y kuan na preconceived idea. Na nadaan sa luyo silang huna-huna nga
ang Gentiles diri ra gid na iro ra gid na sila. Ay, sige ha, for just the knowledge, di ba? Kung mo term tag Gentiles, iro, dogs. So, kung kita, dili ta Hudeo, Gentiles ta. Pilipino, Gentiles ta. Nga na ha? So, we are Gentiles, kaya di man ta mga Israelite. So, iro, mo ni paglantaw sa ato, Pero, praise the Lord God, kay apil kita, gipanalanginan sa Ginoo. Now, usa sa mga panalangin nga ato ang makita kay naay usa ka certain person ang pangalan kay si Pablo nga gibag-o sa Ginoo. And then dira sa ana nga map, I don't know maklaro ba ninyo, but there are so many arrows. Wa pa na siya ang first missionary journey ni Apostle Paul nga una Damascus, naabot siyag Tarsus, mo nang gitawag na siyag Saul of Tarsus. Then nindot kaayo nag-start ang ministry ni Pablo nga naay nagdupa niya si Barnabas. Kay ang mga Hudeo, kay judgmental lagi mga kasing-kasing pong mga Hudeo, bisan ang persecutor nga si Paul, pagkahimo na niyang Christian, ingon diri sa Book of Acts, di sila katuo nga disipulo na siya ni Kristo. Why mo tuo? Why mo tuo? Kung nga disipulo siya ni Kristo, ang gibuhat, ang nahitabo, si Barnabas, mooy ni adto didto, gikuha niya si Saul ug yang gi-declare nga kani siya ka-witness gyud ko, gibag-o na ni siya sa Ginoo. Siya'y nahimong witness si Barnabas. And there started ang missionary journey nilang Paul ug Barnabas. Daghan kani sila kanang mga travels din ha. Pero diha na siya murag Asia Minor or kanang Turkey na siya karon. Kana diha nga dapit kan daghang kay words. Okay? So, diha ang last niya nga biyahe before sa Acts 15 kanang Iconium, Lystra, of Derbe. So, I don't know if makita ninyo mga names. Mana siya ang last nga giadto nilang Paul ug Barnabas before ning Acts 15. So, naato ito diha sa Lystra katong naabihan si Pablo ug si Barnabas. Hala, ang Ginoo si Jupiter ug si Mercurius. Panggawas din ang mga baka kay ilaha ding himuon nga sacrifice, garlands kay prasuotan din nila si Pablo ug si Kuan kay naa ang mga Ginoo. Pero tingguula nilang Pablo. Gigisi nila mga sanina. Parehas rabi ami. Ninyo, mga tao pud mi. Ang Ginoo nga mo'y naghimo sa langit ug sa yuta, nagatinguha mo nga kamo magpag-o. Ayaw mi ninyo simbaha. So, mao na nahitabo diya sa Lystra, mao na siya ang pinaka-kuan din hapod. Also, dili lang na kay duha ka sila ni Paul ug ni Barnabas. Tulogin na sila. Si John Mark. So, kung makita mo diya sa inyong Bible, Book of Mark, so written by John Mark. So, usa na siya sa mga witnesses. So karon pag abot diha sa may na word nga John Mark living. Ibutan dira Perga, na word nga Perga. So sa Perga nibiya si John Mark kay na kuan siya ba sa persecution ba. Di siya katulon sa mga ingani di kalisod. Ingani di kalisod, balik sa Jerusalem, balik siya. Silang Barnabas lang padayon. Human ana nibalik sila sa Syria. Kanang na word nga Antioch or Antioch sa pag-pronounce na. Antioch na. Antioch. Balik sila din ha. Kay report. Mo ni nahitabo. Pasalamat kayo ang mga magtotoo. Dira man gud sa Antioch na din ha ang diha first gipanganlan kita as Christians. Okay. The first word Christian came ana nga lugar. So ang kanang word nga Christian dili na siya kay kanang like gitag ta nga Christian kay glorious kayo kay gasunod ta ni Christ. Mo na siya dala sungog ba? Nga, uy, nanapuning mga Christian, may nga na, nagsunod-sunod kang Christ, may nga na ba? Kanaging parasgo nato, if kung naatay sundon nga person sa aning generation, more panganlan po ta nga, dinha, kanang na-identify mo kung kinsa inyong gi-follow. So, sa dire, or example, sa DDS, nga mga kuan, like sa politics, kung kakinsa ka ni-follow, kung ni-follow ka diri sa mga pinks or sa mga yellows, panganlan po kang ingana. Ingana. So, mo siya dala sungog ba? So, sa ilaha nga time, wala man sila. Magagayaga na gid ba? Nga na. So, muna karon nakitaan sa mga other people surrounding nila, tawagon sila Christians, but they praise the Lord. Malag, ilutoson kami. They praise the Lord. Kinay daghan nga bag-o. Kanilang. Pag-abot sa Acts 15, another struggle. The next struggle came is, matong gibasa na to kaganiha, nga naay mga magtotoo. So, ingon sila din niyo, there are which came down from Judea who taught the brethren.
So, okay, na sila gisulti nga pulong, unsa man lang gisulti. Kung dili mo matuli nga matud pa sa gisulat sa balaod ni Moises, dili mo maluwas. Mo ilang gihatag nga pagtulunan. So karon, nakiglalis gid silang kuan ani, nakigdispute gid silang Paul ug Barnabas kay they are living witnesses nga bisan gani wala nagsunod sa balaod ni Moises, specifically gyud wala nagsunod na amay gipangluwas ang Ginoo. Gibubuan sa balaang espiritu bisan nga sila wala sila nagsunod anang balaod ni Moises. So not necessary na. Karon ganahan sila nga ipabili na siya ang kanang nga culture bisan sa mga Gentiles, kaning mga dili Hudeo. Sumotong nahitabo dire, there's no small dissension and disputation. So naagyoy mga lantugi ay nahitabo dadto. O gikan ana ang ilang gibuhat adto tas mga apostoles. Balik ta dito sa nakabinog na pang image. Pero okay na, good ka. So balik ta dito sa Jerusalem in order nga ma-consider nato kani nga matter atong i-lay down sa mga apostles. So nindot pud kayo kay ni humble down pud si Paul pod ug silang Barnabas dito ta sa mga apostoles. Wala nila gi-keep silang kaugalingon ingon usa ang kuan ang problem, ang matter. So while going down padung sa Jerusalem, naapay mga daghang magtotoo nga ilahang ma-meet along the way. Sige sila report. Nindot kayo mga Gentiles kay nang tuo na sa Ginoong Hesukristo. At atong iput ni siya nga atmosphere pod ba nga big deal kayo sa ilahagid nga time whenever if a person declares nga nagtuo siya sa Jesus Christ. Karon mura magkanang simpler kay paminawon. Mangutana kas mga sa kilid, kailan man kang Jesus Christ no? Kailan kang Jesus Christ. Okay. So sa may gibuhat ni Jesus, namatay siya dito sa krus para sa atong mga kasalanan. Okay, good. Kaya ba kasi reason nga kinahanglan kang pakamatyan ni Jesus Christ, nga kinahanglan mapapas ng imong mga sala. Nga naman. So mo na din na ihatag na tong explanation because we are all hellbound gumikan sa ato mga sala. Kuan na gid na ang gi-declare sa Ginoo to all mankind. We have all sinned, come short of the glory of God. And that's the reason na kinahanglan na ay sacrifice nga mahitabo. Because needed ang dugo in order nga matagantag kaluwasan. So muna sa una, na blood sacrifice sa altar, pero karon dili na kay mananap ang patyon. Si Jesus na ang namatay. Praise the Lord, through His sacrifice, everyone can be saved. Inga na. Manang big deal kay sa ilaha if na ay may mga tao nga muingon nigtuo na puming Jesus. Inga na. And also, if you say that you believe in Jesus, you obey. Inga na. I don't know if nasugatan ninyo na sa Book of Acts nga katong si Peter og sila ni John Morgi dakop sila sa mga Pharisees og gilutos nila si Gamaliel usa sa mga banggiitan nga mga Pharisee ni try usa siya explain. Ayaw sa ninyo ni sila o ganang hilabti, kani silang Pedro dire, kay base unya ang atong gikontra na ang Ginoo. Unsa example ni Gamaliel, naay usa ka person nga nagingon-ingon siya nga dako daw siya nga tawo or kanang influential nga tawo, daghan ang nituo kaniya or ang gigamit pa nga term ni obey. When they believe, they obeyed. Pero namatay ang leader, bungkag silang tanan. Nga na po ilaing leader nga nigawas o kana nga leader nasunod na po ng mga tao. When they believe, they obeyed. So magsunod yun na ang duha. That when you believe, you obeyed. Common na siya nga knowledge nila nga kung naagas lay tuuhan nga leader, then di man pwede nga nituo ka na niya pero wa ka ni obey. Then wag ka tinud-anay ni tuo. So ana si Gamaliel sa ilaha nga gituuhan karon kay si Jesus Christ man, give them space. Kay basin unya ang Ginoo ang ato ang gikaatubang ani. Inga na. So, ako lang gihatag lang na siya nga scenario about believing and obeying. So, these people, when they say that they believe in the Lord Jesus Christ, they are now obeying. They are now obeying the Lord Jesus. Mao nang daghan sa mga Jews ang malain aning mga Christian kay muingon sila, uy, ilang gibungkag ang balaod ni Moises. Uy, kaning ilang gisunod nga Jesus, nagtudlo nila nga wala na ni ang kang Moses, ingana. Magmalain sila nga bahin ba? Pero ang gingon diri sa Ginoo that the Old Testament it all speaks about Jesus Christ.
wala lang gid nila na makitaan, wala lang gid nila makitaan. So, karon, going back ta sa story sa Acts 15, niabot na sila din ha sa mga apostles. They're going to raise the matter diri sa mga apostoles kay sila man ang tawag ani foundation, ang mga pillars gyud sa pagtuo. So, karon, pag-abot nila diri naigi sa verse 5, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed. So, diri ko na tingala ba, Pharisees which believed. So, kung basa-basaon nato ni siya sa Bisaya, mga magtotoo nga naa sa pundok sa mga Pariseyo. So, praise the Lord kay daghan sa matod pa sa Acts, daghang mga priests, daghang mga Pharisees ang nituo na ni Jesus Christ. But the problem is, gidaladala gihapon nila ang legalism sa ilahang old nga faith. Gidaladala gihapon nila nga ilahang ma-feel kay kuan biya sila. Taas baya ang tan-aw nila sa kaugalingon kay Israelites lagi sila. So, karon ilang pagtan-aw sa mga Gentiles, need pud sila magpa-circumcise. Murag naay glory ba in the flesh ilang ma-feel if kung ma-circumcise. Anyway, nag-mention man kog word nga circumcise. So, kung sa Bisaya pa pagtuli sa mga kalalakihan. Today, ato nga nang gibuhat sa mga kalalakihan because for health reasons. Kay bawat taon say reason nganong kinahanglan na siya sa ato. So, karon ingon ni Paul sa 1 Corinthians 7:19 to 20. So, 1 Corinthians 7, here he declared, circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called. So, ang pagkatinuli kay wala ka na siya bili. Ang pagkatinuli, wala ka sa po na siya bili, pero ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. So, pwede ni siya ma-apply sa ato karon nga if ato ang himuon nga part sa atong holiness ang kaning dapat kay kanang kaagi ko diri every Sunday gyud na ang pagsimba, every kuan gyud na nga dapat nga himuon nimo ganing law na sa imong nga kinabuhi nga if kung di na siya mabuhat ng law, mawala ang imong holiness. Nga na. Dili na siya mao. Ang ganahan sa Ginoo nga mamunga atong kasing-kasing nga higugmaon ang Ginoo sa atong tibuok kasing-kasing hunahuna lawas kinabuhi o higugmaon atong isig-isig katawo. Kay baw ang mga Israelites ana nga mao na ang greatest commandment of all. Kay balo nay usa ka scribe nga nangutana kang Jesus ana. So if kung kana man din greatest commandment nganong i-push man sa mga Pharisees nga nituo na unta kang Jesus Christ, i-push gid nila nga ipa-circumcise lagi na sila. Kaya kung di gani, di na sila maluwas. Agoy, nailugan si Jesus Christ. Abi man nato nga ang kaluwasan na araman kang Jesus Christ. Nganong ang kaluwasan naa naman pod sa pagkatinuli o sa pagtuman sa balaod ni Moises. Sa balaod gani ni Moises, ang sa ato nga nabalaan ani 600 plus ka laws ang naa dira gisulat sa balaod ni Moises ug naapay uban dira gidungagan na if you've heard of the word Talmud Talmud nga wherein gisulat na sa mga Pharisees nga mo nang ilahang personal nga murag law pod ba just to make it layman's lang personal nga law for their generation nga naa na ning mga Pharisees. O more siya government ko anila gani, more siya politics na nga part ba nga para makontrol gyud ang tanan ba. Pero dili na siya scripture. Ilahan na lang ang gibutang. So, nadungagan pa hinuon ang law sa Ginoo. And mahimo siyang burden. Mahimo gyud siyang burden sa mga magtotoo. Ug mao na ilang gi-consider ang matter. So, verse 6, the apostles and elders came together for to consider of this matter. Karon, much disputing man na nahitabo, matod pa sa verse 7. Kay ganahan man gyud sa mga Pharisees uban nga ilaha gyud ipatuman ang balaod ug ang circumcision. So Peter rose up, tindog si Peter, said unto them, men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us.
and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. So, kanila sa ang first part, na-mention ako ganiha nga si Peter, gipakit-an og vision sa Ginoo nga naay usa ka tilon, daghang mga mananap, mga unclean pagyud nga mga mananap. Nya sunod ingnan siya sa Ginoo, slay and eat. Pag-ihaw nya kaon. Ingon ni Peter, di ko Lord, unclean man eh. Matod sa law ni Moses, unclean siya nga mga mananap. Pero ingon sa Ginoo, kung unsa tong akong gilimpyo, di na nimo tawagon nga hugaw. So mao na katulo na nahitabo, and then pagkahuman sa vision, naay nangabot duha ka tawo nga nangita ni Peter. Kay mao di ay naay Gentile nga nagtuo sa Ginoo ug ganahan siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Gentile na. Direct na siya nga nagasigi og worship sa Ginoo. Wala na nga ni agi pa sa Israel nga nagbuhat siya sa balaod. So mao ni siya ang gi-explain diri ni Peter nga a good while ago God made choice among us. Kay gituyo to sa Ginoo kay para mapakita sa mga Jews nga ang Ginoo wala nay pili. He has no respecter of persons. So matod pa sa gingon sa Romans chapter 3 nga ang katuyuan sa Ginoo nga ngano nga gipakita niya nga naay mga Jews ang mga sala sa mga Israelites kay para makita nato walay difference. Ang mga Jews nga gisultihan sa pulong sa Ginoo gahi kay mga kasing-kasing. Ang mga Gentiles nga nagpakasaya-saya sa ilang kinabuhi sa pagpakasala, sila sadpod itambog po na sila sa linaw nga kalayo. Kitang tanan di ay parihas ra. So ang mga Gentiles nga walay Ginoo, impyernohonon. Ang mga Jews nga unta ang Ginoo nakigstorya na nila, gahi magyapon mga kasing-kasing, impyernohonon. So ang gideclare na dayon sa Ginoo, no difference. Everyone needs salvation. Kitang tanan nang hinahanglan na og kaluwasan. So mo nang gideclare na diri dayon ni Peter, now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Nganong mga tintalo man nato ang Ginoo nga atos lang tagaan sa balaod ni Moises nga kita gani naglisod og ganitag buhat. Naglisod ba ganita og naglisod ba ganitag buhat unya ang ma-declare pa sa Old Testament sa ato ang forefathers stiff neck, mga gahig, mga ulo. Ingha na gihapon. So ang ganahan sa Ginoo nga by believing through the grace of the Lord Jesus Christ, kitang tanan maluwas. Matagingon sa my verse 11. So, through the grace of the Lord Jesus Christ, ang grasya gid sa Ginoo mo'y makahatag nato og kaluwasan. Nya, kay babay gid ta nga sa in the Old Testament, many of the forefathers didto kay nakasala pod og mga dagko pod nga sala. Pero grabe ang kaluoy nga gipakita sa Ginoo. Grasya ra gyapon. So, example, David. David gitawag sa Ginoo man after God's own heart. Pero nakasala siya og adultery. But praise the Lord, siya kay giluwas sa Ginoo. And many other people like Abraham. Si Abraham permente nga og kung maabot gani siya sa katong lugar nga asa to ang mga naay mga hari pa. And then kalit lang nga moingon ang hari, uy, imong asawa kay fair man. So nindot ang gwapa ang imong asawa. So pwede ay wala pa siya kay nga asawa niya si Sarah. But then, ang i-declare ni Abraham, sister na ko ni sister. Magsisiyag pamakak. So, karon ang Ginoo, with his patience, in his patience, iyahag hapon nga gispare si Abraham, and there Abraham, gitawag hapon siya the father of faith. Pero may pagka-faithless po panagsa si Abraham. Nga na. So, kanabam, if we see the Old Testament, so many lives there, nga nagkulang sila sa pagtuo, but by the grace of God, the Lord has still chosen them. It's still by the grace of God gid tanan. So, now, nindot kayo ang pag-clear ni Peter that Jews and Gentiles, no difference. James stood up. Si James stood up sa pod kay para mo second motion siya. Although before ana kay nag-share pa si Paul ug si Barnabas nga mo ni nahitabo sa mga Gentiles mo ni nahitabo sa mga Gentiles. We praise the Lord, wonders and miracles na nga hitabo. But then, si James, in his second motion, naghatag siya dinhi sa kung unsay propesiya sa una nga natuman na karon.
and kung unsa pod ang balaod nga angay natong ikausa tanan, unsa ikausa sa tanan. Tanan sa to diri sa may kuan, gisulti ni James, verse 13. Ana siya, men and brethren, hearken unto me. Verse 14, Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. And to this agree the words of the prophets, as it is written. After this, I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down. And I will build again the ruins thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord who doeth all these things. So, si James, he confirmed kung unsay gibuhat ni Peter. Nga si Peter ni adto sa mga Gentiles og nagsangyaw dito sa maayong balita. And there, they received the Holy Ghost. Nadawat nila ang grasya sa Ginoo. Ug matod pa gisulti ni James, this was taken from the book of Amos. Sa libro sa Amos, chapter 9, verse 11 to 12. Nga katong gisulti nga, ang naguba nga templo or tabernacle ni David kay i-build again sa Ginoo. Gahuna-huna ni ang mga Israelites, inigbasa nila sa Amos, pagaguba ng templo, i-build ni niya balik. Pero wala sila kahibalo that it is speaking of someone, a person nga moabot, which is si Jesus Christ. Si Jesus Christ to, nga wherein He declared, niya na ba siya sa una, nga kani nga templo, kay ako pagagubon, og ako ang i-build balik after 3 days. Ana dayon ang mga Pharisees, 40 katuig na mo ni nga gi-build ang templo. Unya sunod ingnan lang minimo nga tulo lang ka adlaw. Imuha ning i-build up again ang kani nga templo. So dire gipakita ni James nga it is referring to Christ. Kaning templo nga naguba og i-build up again. So karon this is the work of the Lord God para sa tanang mga katauhan. Ako nga kita makabaton sa kaluwasan. Mo nang pag-abot na sa verse 19, naghatag na din sila og kanang sentence na or like they gave a common nga agreement para sa tanan for both Jews and Gentiles. Ana siya diri sa verse 19, wherefore my sentence is that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornication and from things strangled and from blood. So, niyanan na si James, ayon na ninyo samok-samuka katong nga mga Gentiles. Pero kani hinuon, ato ning usahon kay mauni ang permenting ginabasa sa balaod ni Moises sa mga sinagoga. Kaning upat. O niyanan din si James. So, yang gisuggest dire, abstain from pollution of idols or meat offered to idols, and from fornication, which is sex before marriage, and things strangled. Pasabot ana mga mananap nga naapa ang dugo sa ilahang mga lawas. Murag bali inig-ihaw gani nimo kay wala nimo gidrain ang blood. Or probably na may uban. Kani common ni siya sa mga Gentiles. Nga kung makadakop silang mananap, uban ano nila kaunon nila diretso, bahalag na apay dugo. Nana siya. I don't know if you have watched it in mga pipila ka mga historical nga mga videos. So, ang kanipod, ikaupat from blood, mukaon og dugo. So, matod pa ni James, ginapreach ni matag Sabbath sa mga synagogues. Kanilang ang ihatag sa mga Gentiles. Ayon na to sa circumcision, ayon na tong pagtuman sa balaod, kanilang upat. And I was wondering, unsa may naaning upat? Anong kanira magid upat nang gi-specify? Kaning upat nang gi-specify dire. These are the law. This is the law nga naa kang Moses nga this will not defile the temple. Kaniha, you are the temple of the living God. Temple of the Holy Ghost. Dili na ang templo nga makita dito sa Israel, kundi kita na ang templo sa Ginoo. So kaning upat, if we try to violate this, ma-violate gani nato ni siya, dira na nga magkakanat-kanat po ang ubang mga sala. Magkanat-kanat yun ang ubang nga mga sala. So here, ako nang i-consider sa hanga, i-mention sa inyo ang kaninga upat. So, mag-start ko diri sa avoiding meat offered to idols. So, ang pollutions of idols or meat offered to idols, kay kaniha,
ang ministry ni Pablo kay cross-cultural. Cross-cultural. So, from Jewish nga tradition, mutabok siya og traditions nga naa sa mga Gentiles nga dili nila kauban. Wala kaila sa mga traditions ni Moses. So karon, daghan ani nila nga mga magtotoo, musangyaw sila sa pulong sa Ginoo sa mga wa kahibalo aning mga balaod ni Moises. So inigsangyaw nila naagay tendency nga gikan sa ilang kalipay nga naa ang Ginoong Hesukristo nagluwas kanila, sila mo try sila offer na ginay may ngana. Or probably they also have friends nga mga dili magtotoo, which are the Gentiles. Just try to imagine ha, cross-cultural. Imagine imong kaugalingon, you are a Filipino. Dalon ka dito sa Makaha, Laos or sa Vietnam, and tanaw nimo ang ilahang way sa lang cuisine, pagkaon. Ikaw nga dili ka anad nga mukaon og uk-uk. Unya abot nimo didto, gi-offeran kag uk-uk, gumikan kay nalipay sila nga ikaw nga nibisita nila, nya sunod kay na ako'y amigo gikan sa Pilipinas, ingani kung ihatag sa imo ang the best delicacy, uk-uk. Agoy, saon man ako ni ha, uk-uk man taon ni. Di ko katuon ani. Di ko katuon. Ingana ba? So, cross-cultural ni siya, nya samot pagyod kay ang implications ani kay spiritual. Kay itong akong yatag example, just the physical katong abahin, kung kaya ninyong motulon og uk-uk. Pero ang spiritual nga side is, you know that these Gentiles kay nag-worship og mga Diyos-Diyos. Nani sila ang mga Ginoo-Ginoo. So, in their time, sila nga naa sila mga ilahang mga Ginoo-Ginoo, they tried to offer food. I-offer nila og food diha sa altar ana nga mga Ginoo nila. Dili man kay ang Ginoo nila ang mukaon ana. Sila kagapoy mukaon. Kay ilang man ang ibutang din ha sa altar ng ilahang nga Diyos. Karon, pwede po nilang i-offer na kanang pagkaon sa mga bisita nila. So, ang giingon sa may 1 Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 10, nagisulti din ha that if you are bidden in a feast, ano ba gisulti? Bidden in a feast. 1 Corinthians 10. Ito. Hatag na tayo og solusyon dayon si Apostle Paul dire. 1 Corinthians 10:27. If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. So, kung unsa may hatag sa imuha din ha, kaon, og ay na pagpangutana, for conscience sake. Pero, kay bawo manggid si Pablo nga, og kumaadto siya ng mga Gentile nations, common ganin lang nga culture. Pero, if any man will say unto you, nga, this is offered in sacrifice sa amo ang mga Ginoo, then, for conscience sake, kay para aron nga maluwas po tong tao, nga imuha nga giadtuan didto, do not eat. Kay aron nga ilahang mabaluan, unsa din imong patuo bay? Wag din ha, ma-share nimo. It's because the Lord God doesn't want to share His glory to other gods. O ba nagisulti sa Isaiah, I don't want to share my glory to other gods. Manang permanenteng gisulti diri ni Paul, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Pasabot, ang tibuok kalibutan, ang tanang provisions nga naa diri sa Ginoo ni gikan. Ginoo tanan nagtag-iya. No one will share the glory. I deserve the glory. Mo gikon sa Ginoo. Ganahan siya nga og kung kita naiiset nga pagkaon diri bisang komo lang natay pagkaon diri pasalamatan sa Ginoo. To give glory to Him nga mo'y naghatag ana. But if this is offered to other idols, ang ingon sa Ginoo, all the earth is His. Kung ikaw wala ka nakahibalo nga it is offered to idols, ask not. Kay ingon sa Ginoo, the earth is the Lord's, the fullness thereof as well. Nya, kung nahibaluan na nimo nga kani kay offered to idols, it means ang glory ana gihatag na ana nga idol, ang thanksgiving ana gihatag na ana nga idol. Dili ko. Matod pa sa 1 Corinthians, ang previous verses ana na ay gisulti nga ang Israel in the flesh, by the time nga mukaon sila sa unsay pagkaon nga naa sa altar, partaker sila sa kung unsay naa sa altar. Kaniha, remember nga ang mga priests sa una, kung muhatag sila pagkaon diha sa altar, dili man kay ang Ginoo mukaon ana. Sila mukaon ana, sila mo consume. I-consume nila within 3 days.
Kung di na mahot og within 3 days, ilabog na siya. Ilabog. So kung once mo kaon ka ana, partaker ka. So ang idea ani is idolatry. Idolatry. Nga dili ta mo partake sa kung unsay gi-offer unto devils. Matud pa sa 1 Corinthians 10, kung mukaon ta sa gi-offer sa mga devils, then partaker ka. Partaker ka. You are giving your thanks, you are giving your glory to that idol. And not anymore to God. Di na noon sa Ginoo, but to that idol. So mo na nga, ganahan sa Ginoo nga, kita, natay pagkaon, is set there, pasalamatan sa Ginoo, give glory unto Him. But if this is literally offered unto that idol, then it means nga the glory is already given to that idol. Then do not eat in order nga ang kana nga tao siya kay mahibulong ug makapangutana sa imuha. What is your faith? Ingana. So, concerning po about sa Thanksgiving, wala gyud kanang makaingon ko ba nga dili ay kanang there is power when you give thanks to the Lord. There is something when you give thanks to the Lord. I remember, I don't know if na-share na nako ni sa inyo ha, but there was this missionary sa usa ka mega church, and then sila nga missionary gisend dito sa mga tribes. Gisend dito sa mga tribes, and then there nag-set og pagkaon ang ilang chieftain. Na-share na nako ni before. Katong nag-set og pagkaon ng chieftain niya, pagsulod nila ang mga tao dito nga mga sundalo pud nila nga mga tribo, kapangandam nag mga pana. Murag dili gid sila welcome ba. Pero gikan kay naamay saad mo adto sila didto kay ganahan sila nga makigambit, makig-share pud sa pulong, gipasud sa chieftain. Pero for the purpose nga patyon sila. So pagsuod nila didto, hadlok na kayo kay naidaghang mga sundalo, kuha na sila mga pana. Pagabot ito, pagkaon, ilang gipasalamatan sa Ginoo. After giving thanks, kaon sila. Human kaon, natingala na lang ang chieftain. Giprangkahan na lang niya, wala gi mo namatay. Wala gi mo namatay. And then tingaan sila nga, natin poison di ay. So diha na, nakatuo sila sa Ginoong Jesucristo because of the miracle. Nga na. Same thing, sa ato asad po nga paghug sa pagtuo, people will ask. People will ask. Ang everything yun nga itong buhaton aning nga kalibutan is that muradiate si Jesus Christ. Mapakita si Jesus Christ o masangyaw ang ato ang buhi nga Dios, both in word and in deed. Sa pulong, kay nagsangyaw ka in words and in deed sa imong actions. How do you project yourself as a Christian? Ingana. So mo na nga emphasize gini siya dire. Kay especially, makadefile ni sa temple pod sa imong nga lawas if you know that there is meat offered unto idols. So kana, usa, nga gihatag dito sa gisulti ni Brother James, ni Apostle James. So karon, ang next na pod is avoid fornication. Sorry naman dito Bro James. Okay. Anyway, next is avoid fornication. Unsa may naka special ani nga ngano nga ingnan magita sa Ginoo, avoid this. Kay giingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, si Apostle Paul, flee fornication. Palayo kamo sa paghilawas, gawas sa kaminyoon. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So lahi siya sa tanan nga mga sala. The rest of the other sins, kung example, mangawat ka, outside the body siya, mahitabo. Manglimbong ka, so outside the body ang mahitabo, kay nakakagilimbungan nga tao, or sa taon sa mga other sins, like pag-worship og mga idols, and outside the body sad pod, kita sila sa mata. But if you do fornication, you are doing the sin inside the body, which is much more makadefile. Kay nga naman, remember, ang next nga mga verses ani, verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang Ginoo nagtag-iya na sa atong mga lawas. Ang Ginoo mo ay naglukat na nato, gipalit na taniya sa dako kaayo nga halaga ang iyang dugo nga giula dadto sa cross.
So mao na nga ngano man nga atong i-defile ni kani nga temple. Non-negotiable ni siya nga balaod. Dili ni siya like makaingon ta nga pwede lang nga mabuhat lang po nato ni siya kay ang Ginoo nahigugma man nato. Nganong gi-specify man gid sa Book of Acts. Gi-specify gid sa Book of Acts. Kay kani gyud nga mga butang dako kay ni siya impact sa simbahan kung mahitabo ni siya. Kaning upat. Now, I mentioned about blood. Mo to ang next niya ang kaning avoid strangled beasts and avoid blood. Pwede ra siyang mausa ang kaning nga kuan, kaning nga balaod. What is written in Leviticus 17:14? So Leviticus 17:14, for it is the life of all flesh, ang dugo. The blood of it is for the life thereof. Therefore I said unto the children of Israel, ye shall eat the blood of no manner of flesh, for the life of all flesh is the blood thereof. Whosoever eateth it shall be cut off. Ingana. So, grabe stricto gid ang Ginoo. Cut off gid siya if kung nagakaon og dugo. Unya, dili lang kay balaod ni Moises nagsulti ana, way back Genesis. What is written in Genesis? Genesis 9:4-5. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. And surely your blood of your lives will I require, at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man's brother, will I require the life of man. La, pastor, lagi kong makakaon bagid nga ni. Nga na. But it doesn't mean nga because that you have done it before, then the Lord will not graciously consider you. But not to the point nga gi-consider, so pwede ka magpadayon. Now that you know the knowledge, surrender sa Ginoo ni siya. What's a big deal with blood? What's the big deal with blood? Kanila ha, when we do the Lord's table, unsa man ang symbology sa blood? Wine. So bino. And gikan kay naanad na ang mga taga-Korinto ani nga practice, ang ilang ginabuhat, they don't make it holy. Like tingali inigtingkaon, na uban mga busog na, ang uban wa kakaon, ang uban nangahubog na, ang uban kay wa gitaon kainom sa bino. Wala nila gihimong balaan. Knowing nga, if this is the symbology of the blood of Christ, make it holy. Wa kay lang isagol-sagol din nga unsa buhaton. Make this event holy. Inga na, this is the blood of the Lord. Unsay gisulti sa Hebrews chapter 10, verse 29, nga of what sorrow punishment nga imuha na lang nga giyatak-yatakan ang Son of God ug imong gi-consider nga ang iyaha nga dugo unholy thing. Inga na, spiritually, when we sin, ang dugo ni Kristo atong gipasipala. And the same thing, symbolically, if we eat blood, it means atong gi-desecrate ang life nga gihatag sa Ginoo, ana nga mananap, or even ang life sa tao. One way gani nga in order ma-blaspheme ang Ginoo nga ginabuhat sa kanang mga demonic activities, kanang ginadungog ka vampires, they drink blood in order to blaspheme God because in the blood is life, so we will drink blood. Nga na. They wanted ba nga to make things unholy, knowing that Lord our God is holy. Nga na. Nya tanawan niya ang wonder sa dugo. Katingala mo nga ang inyong lawas constantly producing heat, init, and always connected sa life ang heat, warmth. Nga na. So, once nga kaning ato ang dugo, muhatag na siya og heat, mo bini siya ang process niya, mo produces ka og more nga antibodies, more fighter T cells. Dako kay kanang purpose why you have the thyroid gland. You have the thyroid gland. Inito ni siya og maayo kung hilanaton ka, and then antibodies, white blood cells, fighter T cells ma-produce. So, the more heat, the more fighter nga mga antibodies or like white blood cells. So that's the nature of the body. Ingana. So if kung mo resort ta nga like mo inom ta og mga biogesic, bioflu, that's just for emergency purposes. Pero know for it nga mo ning natural nga reaction sa lawas whenever if there is bacteria. Ingana. So karon that's the power that God gave us sa ato ang lawas. That's the blood. So now, if kung naipipila ninyo diri nga makadugay pa sa ato ang mga cell group, pwede pa natong i-expound pa ang ubang mga butang. I've been looking sa time while I am discussing this, kay tawagan ni, it won't be enough
sa pulpit lang ang explanation sa atong uban. So, anyway, kanilang, when we read this, makita nato that the apostles are trying to unite all believers. You might be thinking ba nga ang ako ang mensahe is more about sa missionary journey ni Paul or kaning unsay mga ginadili dira. Ako ganan ninyo makita nga ganahan sa mga apostoles, Jews and Gentiles, usa mo. Di pwede nga kay Jew ka, imo magpataas kasi mong kaugalingon kay iro kaning usa. Di pwede ang mga iro nga magpanghambog silang kaugalingon kay nagiluwas na mi Jesus Christ kamo mga stiff-neck mo nga mga Israelites. Usa ang tanan ng mga magtotoo. Ug mao na nga gitinguha sa mga apostoles kanilang upat ka mga balaod. And then the rest dayon anak kita ang atong tinguha nga dili mastambol ang atong igsuon. Ingana. So ang nahitabo dayon ato, Paul and Barnabas, ilang gispread ang epistle. Gispread nila ang epistle dayon sa mga magtotoo in every Gentile. But here, I want you to see the contrast. Nakoy ganan nga makita niyo yung contrast. Nganong nausa dire kay I just so wondered lang. Basa lang ko Book of Acts, and within Acts chapter 15, you're familiar with this, ang story ni Paul ug ni Barnabas nga nag-away silang duha. Nag-away ang duha. Acts 15, 36 to 39. And some days after, Paul said unto Barnabas, "Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do." And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from another. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. Paul chose Silas, departed, recommended by their brethren by the grace of God. Well, you might say nga, this is the sovereign will of the Lord. Nay katuyon ang Ginoo ana kay para mudaghan na pud ang ministry. Ministry si Barnabas dito, si Paul po diri ministry sad pud lahi. Ingana. Pero dili ika-deny na ay weakness si Paul, na ay sala pod si Paul ngano nga ni bunga sa ingana nga away sila ni Barnabas. Kaniha, look at the life of Barnabas. Tanawa ang life ni Barnabas. 3 times na mention siya nga mao ni iyahang nga gibuhat. First, kinsay ni dupa ni Pablo para aron nga mo bear witness nga siya kay nituo na ni Kristo. Barnabas. Giadto gyud ni Barnabas. This is a believer of the Lord Jesus Christ. Sunod, si John Mark nga usa lang ka nephew or cousin ni Barnabas. So, by the grace of God, iyang gikuha ang iyang relative. Uban na mo, giconsider gyud ni Barnabas. And then on the third time kani si Barnabas, bisan nga nibiya si John Mark, ni try siya og dupa para kang John Mark. Atong ubanon balik si John Mark. Atong ubanon. Ato'y consider siya balik. Ang nasa hunahuna ni Barnabas ba? Ako nga nag-try lang kog formulate og things kung say ginahuna ni Barnabas. Ato'y consider siya kay wata kahibalo. Basig naghinulso na pud siya sa gibuhat para maybe mabag-o sa bugha siya. Ingana, although it's not written here, but what is in here is gi-consider ni Barnabas si John Mark. Gi-consider niya si John Mark balik. O gikan ana na ay bias sa hunahuna ni Apostol Paul. Paminag-settle ani. Kalit kanig biya dito sa Perga. Perga is one of the cities in Pamphylia. Ikalit ra ni siya og biya. Kasunod imong tawagon balik diri nga mauban nato. Baguod ra na siya sa ato ang kuan buluhaton. Mao na siya tingali ang naa sa hunahuna ni Pablo when he was talking, nagtry siya og negotiate kang Barnabas nga ayaw uban na si John Mark. Ayaw siya uban na. And so, kay mag-away mag-islang duha, split sila. Barnabas there. Going to Cyprus kauban ni John Mark ug si Paul sila ni Silas. Iyang gikuyog si Silas. Silas is a prophet from Jerusalem. So now, ganahan ko makita taan nga contrast kay it led me to consider katong gisulti sa Ephesians chapter 4. Gisulti sa Ephesians chapter 4, ana si Paul. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness,
with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. When Paul wrote the book of Ephesians, humana ang iyang 3 years ministry diri sa Ephesus. Iyan ang gitagaag sulat ang mga Ephesians. Paul is already in prison. And in history, kaning si Paul, he has the attitude nga mura og kanang ganing na ikuan nga atake gyud nga kanang isog ba for the zeal of the gospel. Di pwede. Ingani gyud. Isog ka na si Paul. Oh. Matod pa gani sa gisulti sa 2 Corinthians, mao pa man na ang mga early writings ni Paul gitagad gud siya nga rude in speech. When you look at the dictionary, ang word nga rude, ang daghan niya nga kuan nga definition is dili tarong muhanay sa storya. Kulang siya sa training sa paghapsay. Ingana ang daghan nga meaning sa rude. Og nay usa ka definition nga nagsulti, offensive ug stinuryahan. Ngana. So mao di offensive ang tamo storya kay way pagpugong diretso. Ngana. So walay hanay. So mura ma-relate kan duha. Ngana. So mao ni ang attitude ni Paul nga wherein in history nakat-on siya sa life ni John Mark. Na by the time sa pag-write na sa Book of Colossians, na nasa prisuhan si Paul ani, iyan ang gi-recommend si John Mark. I recommend John Mark for he is profitable for me in the ministry. Tawaga siya. Lah, ninduta. Unya, pag-abot na sa Timothy, iyan na din tambagan si Timothy kay si Timothy naka-feel na siya persecution. Kani si Timothy, usap po ni sa mga disciples ni Jesus nga murag ka-level sad pod og edad nilang John Mark. Mga bata-bata ba? So karon gitambagan na niya si Timothy, wala niya kasabi gikan kay nagaluya-luya siya din ha. Ang iya is, I know your tears, Timothy. I know your hardships, Timothy. Mo nagisulti niya sa 2 Timothy. So ni care na gid og maayo si Apostle Paul. So in the long run, he learned. Naagi yung mga weaknesses pod si Paul. But praise the Lord God, gigamit siya sa Ginoo para mapasundayan gid ni ang maayong balita. So one thing nga ato ang makita here is namagoy bias, namagoy prejudice. Unsay bias nga naa sa mga Jews, nganong ma-judge nila ang mga Gentiles. Their bias is this: kami ang unang gipakitan sa oracle sa Ginoo. Kinsa ra maning mga iro, karon dis na ganahan magpa-circumcise, ay appeal sila circumcision. Kay kami sad pod. Nga naigarbo sa kaugalingon. Nga matod pa sa gisulti ni James, ang epistles nga ilahang nga gihatag kay there are believers who went out from us. So they are believers, nagtuo kang Jesus pero ganahan isagol ang balaod. Kay di nila kayang matulon nga anong mawa naman na siya. Ingana. But the apostles, they seek nga ma-united. But then ang next dayon nga story, separation. First is the uniting, next is separation. Ingana. One big element nganong ang tao naagi na ingana sa within sa church community or anywhere ma-apply nato is that because we have prejudice. Na natay ka nang ganing mindset na gani before. Na natay mindset na before ba? Paul, when he was looking at John Mark, unsay na sing una-una daan, ay, na pa may unsettled problem ani. Nganong man gud nga paubanon nato na siya. Ingana. So, ang bias is like pwede natong ma-apply sa atong kinabuhi like dili man ni siya part sa atong pundok kaya di nato na siya i-apil nga na di na siya parehas sa doktrina ay dito magikalubilo na niya uy kani adulterer kani kawatan kani nga daghang siya mga sala ay nag-ipaapila sa mga kuha nato nga la ingon beto ni Jesus no bisan si Jesus he even sat with sinners not to the point to compromise dili kay para mo compromise nga magpakasala si Jesus but to tell them the truth reaching out or pwede manggudsan ang ato nga bias kay ay we had a bad past. Di mawag-gyapon na siya, di na siya nato na kuanon. Ingana. Possible siya kung mga butang sa tong kasing-kasing. So these are little things nga mo'y cause nganong naay mga lantugi. Bisan diri sa Acts 15. And so does nahitabo sa pod sa heart ni Apostle Paul. And if we think about bias, did Jesus Christ consider the bias? Di-consider ba ni Jesus Christ ang idea nga kita kanunay nang nagpakasala at ubangan sa Ginoo?
Kung atong lantawon lang gid gani nga sometimes we put the prejudgment, but Jesus, let's ask him. How about you, Lord? What did you do when you looked at this life? Kaning kay bawog yug ka, kaning gipanglista nila dire, possible lang hitabo na ng tanan. The eating of the meat of idols, the fornication, the eating of strangled beasts, and many other sins listed there sa Bible. Pwedeng nahitabo na sa ato ang tanan. But the Lord Jesus, when He looked on us, I remember nato'y rich young ruler. The rich young ruler, niduol siyang Jesus. Lord, unsa akong buhaton para makasulod ako sa kinabuhing walay katapusan? Ingon ni Jesus, tuman ni ang balaod, nga ayaw pag-ampog mga Diyos-Diyos, ayaw pagpangawat, ayaw pag-commit adultery, kantanan. Ana ang rich young ruler, ako naman gibuhatanan na, Lord, unsa pa may kulang? Unsa pa may kulang? And ang gisulti sa book of Mark, si Mark pagyod na nagsulti ani, nagsulat ani. And Jesus looked on him, loved him, and said, ibaligya tanan nimo mga butang, unya, sunod nako. Nga na. Si Mark nga usa sa mga murag somehow gi-reject ni Paul because that he was kind of a person nga dali ka mo give up sa mga ngana persecution or ngana whatsoever. Pero karon gisulat niya that even Jesus said to that rich young ruler, wala tuod ni sunod ang rich young ruler. He was sad kay dato kay siya. Di niya kayang ibaligya. Pero giputang dito sa writing, Jesus beheld him and loved him. Inubanan sa gugma, iyang gitagaan og rebuke. Ibaligya mo mga butang. Nasunod na ako. So, indot kaayo ang pag-approach ni Jesus to that rich young ruler. And depende na lagi na sa tao. Kung iya nga dawaton, kung maghinulsol siya, as long as you did your part, you are the watchman. Ikaw ang tao nga gitahasan sa Ginoo nga mo hatag og pagbadlong. Ikaw ang tao nga gitahasan sa Ginoo nga maghatag sa pulong aron nga siya matulid. But you share it unto him with charity, with patience, with temperance. I-consider nga ang tao nga imuhang gistoryahan, ako man sad pud ni sa una. Gikaluyaan ko sa Ginoo ani sa una. Unya karon ingani ko kahait ani nga tao nga mao man ni akong kinabuhi sa una. Ingani man ko. Pero gikaluyaan ko. So, same thing. The Lord Jesus, He did not sin. Wa siya ka-experience of whatsoever sin. Kita naka-experience na sa sin. So, ma-relate nato ang mga tao. But Jesus, wa gani siya kabuhat ang nga sala, but He tries to relate to the people. Kay para sila maluwas. Nga na. So, muna ang mga things nga, need na ito nga hinuklugan. This is the drive of my sermon today. As we learned a lot, katong upat ka balaod, giunsa paglantugi sa mga Jews, sa mga Gentiles. Thing is, unity. And when we strive for the unity of the Spirit, siya muhatag nato og kaalam kung unsaon nato pagdeal sa matag sitwasyon nga atong masugasakatan. Matag sitwasyon. Where did Paul get the knowledge kung unsayang buhaton kung naay Gentile nga mo offer niya pagkaon sa usa ka feast? Where did Paul get the knowledge kung unsaon pagdeal even with suod sa church na nagcommit nag-adultery nga kana nga time strict gid siya, papahawaan na siya dira. So murag na mga times ba nga he knows how to discern what to do. Because charity is building up siya nga kinabuhi. Si Paul baya pud to ang nagsulat sa 1 Corinthians chapter 13. Giingon pa nila the love chapter. It's the charity chapter. Ingana. So, muna ang atong kinahanglan nga i-build up sa itong mga kaugalingon. But, maybe, some parts pa sa ato nga maglisod pa ta og tulon sa kung unsay ato ang mga nakaplagan karon. Ang pangutana lang usa kani, one question. Is there anything in your heart that separates you from a brother or a stranger or your own family? Nabay something sa imong kasing-kasing nga nagpa-separate nimo sa imong igsuon or stranger ba or sa imong kaugalingong pamilya? Magsugod na sa gamay nga butang. Once di na siya ma-address, dako na. Kalit na lang ka, buto na lang ka. Nga na. So, muna nga,
kita diri mga igsuon, as I've mentioned before sa atong previous nga koan nga sermon, essential good kung pisalay. And sometimes makasala pa pud ko ana mga igsuon. Just because kay sige na lang, di na lang ako istoryahan kay basin pod niya koan, na kay mga basis ba. Wa kay bawo nga kung imong istoryahan din, naayo. Nga. So, we pray that we will be just like that family sa matag usa. Healing in Jesus Christ's name sa matag usa. Nga. So, I won't get you long. Mo na siya nga question ang ato ang hinuklogan nga igsuon. Let's pray. Salamat kayo o Dios, ikaw ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. You own everything, O Lord God. Pero kami ra gyud ang mga tao nga kanunay mapuno sa mga lalantugiyay, differences, divisions. But then, Lord, you have given us your Holy Spirit that with one another, we will be united. Separate from the world, but united with one another. And to bring others as well, nga sila pod masayod sa maayong balita. Pero dili kami makahatag sa maayong balita kanila if naapay mga samad ang among mga kasing-kasing. Maybe we can because you know that your word will never go in vain. But Lord Jesus, there's so much power whenever if we are one in the bond of peace, in the faith, in the power of the Holy Spirit. Uban na kami, Ginoong Jesucristo, kay ikaw mismo, you never looked kung unsa man ni ang mga flaws nga nabuhat namo sa una. You just wanted us to repent and be saved, be baptized in your Holy Spirit, and it's all for free. You've given us all. Your blood was shed on that cross, so holy, para lang yun kami makasud sa gingarian. Salamat kayo, O Diyos. May you plant unto us a heart of charity, O Lord God, constantly, every day, tudloi pa kami sa imong mga pulong. In Jesus Christ's name, we pray, we give thanks. Amen. Dalaygo ng Dios no sa iyahang mga pulong nga nagapahinumdum ka nato sa ato ang gikinahanglan sa atong mga kalag. Ano lang ko ba? Kinuklog lang ko nga we are already 4 years at kaning nga tigom. Ug daghan kayong dala ang mga tao dinhi yung lain-lain klase yung mga tao. Gipakita ang tag lain klase
nga mga sitwasyon nga wa pa nato nasuwayan sa una. Daghan kayo ang Ginoo nga gihatag sa atoa nga mga lain-lain nga mga circumstance for us to learn and to know what it is to live as a follower of Christ ba. Naghan kay mga naay mga failures, naay victories, but we could still say no, layo na pero layo pa. There's still so much to learn. There's still so much to unlearn. Daghan pa kay taginanglan nga hawason. Daghan pa kay tagkatunan no? As a church, as the body of Christ. No na nga maka-overwhelm siya kay daghan pa kayo pero asa man ta magsugod. Sugdan nata sa tong kagalingon. May pinakauna gyud nato nga atiman. May pinakauna nato nga ma-assess, may pinakauna nato nga malihok o ma-surrender sa Ginoo ang atong kagalingon. Am I living each day? Am I living more like Jesus? Mao ka na itong awiton karon sa ato ang pagtapos sa ato ang panimbahon. Lord, I want to be more like you, more like Jesus. I've been told to live my own truth, do whatever makes me feel good, get rid of boundaries, the rules are stifling, chase good feelings, soon will be gone. But I found myself more lost than ever, enslaved and bound to my desires. And that's not freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. Everything I do, done so I can honor you. And resurrect me, sanctify me, make me into your image. Make me more like you, Jesus. I feel the change come. I feel the change coming. More of you and less of me. Transformation by your Spirit in me. Now that I know you, now there's no one else for me. 'Cause you're the one that my soul loves. Now I found myself more alive than ever. My life laid down for your desires. Now that this is freedom, Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. Everything I do, done so I can honor you. Oh, resurrect me, sanctify me, make me into your image. Oh, your image. Yes, praise be to God. And praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. And praise be to God, praise be to God. A new life I've been dealt. No, I'll never look back, no, I can't go back.
yours. Praise be to God. Praise be to God. Praise be to God. You saved me from myself. And praise be to God. Praise be to God. A new life I've been dealt. No, I never look back. No, I can't go back. I'm yours. I'm never going back. No, I'll never look back. No, I can't go back. I'm yours. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. Everything I do, done so I can honor you. Oh, resurrect me, sanctify me, make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Oh, crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. Everything I do, done so I can honor you. Oh, resurrect me, sanctify me, make me into your image. Your image. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. Everything I do, done so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me into your image. Salamat kayo, O Diyos. Even for this exhortation, aning nga kanta, O Lord God, that we desire to make us more like you, Lord God. To desire things that you want. Mga makalipay kanimo, O Diyos. Unsa pa ang mga butang o ang gulo diri sa among mga kasing-kasing nga dili pa kami mahisama kanimo, Lord Jesus. How that you have been compassionate, but a man strong not to compromise with sin, but able to reach out to many souls. And there, O Lord God, you've added many unto your church daily. But Lord, regardless kung unsa ang mga sitwasyon, kung unsa amo ang mga masinati ani nga kinabuhi, O Lord God, nga kami, O Lord Jesus, kanunay sangpit kanimo, ubangi kami, ikaw ang Ginoo nga nakahibalo sa tanan nga mga kaluyahon ani nga lawas, O Lord Jesus. Help us to be more like you, Lord. And help us, O Lord Jesus, that we have a heart, O Lord God, a heart towards the fellowship, towards the brethren. Dili mi pwede nga magkinabuhi nga kami-kami lang on our own. Just as you, O Lord God, you have said in the scriptures that you prayed that we will be one, just as you are one with the Father, that we will be one with the Father as well. Uban na kami, O Lord God, as we continue for the rest of this day. Bless us, O Lord God. Bless us even more, even through your Holy Spirit. And we ask in your precious and mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. There is one thing that we desire, that is to be with the Lord forever. Amen. Muna atong heart's desire is to dwell in the house of the Lord forever. Amen and amen. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I want to know you. Establish my path, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore.
I'll hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All my days, all of my days, I live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Yes, Lord. Holy Spirit, have your way. Sweet anointing, teach our hearts, our lives we pray. Let's sing, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Amen. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Amen. Hallelujah, Lord God. Blessed Sunday, everyone.